Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano ba talaga si Ombudsman Jesus Boying Remulla? Siya ba'y insurance? Insurance ang company ala Standard Insurance, Insular Life? Insurance ba yan ng siya? Ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kahit matapos na ang kanyang term sa 2028 ay safe pa rin siya sa mga kaso? O ano ba talaga, Secretary Boying? O kasama ba sa agenda na tirahin ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio para hindi na makatakbo sa 2028 presidential election? Damdaming Bayan. Pero dapat, Ombudsman, ayan, dapat yung flood control muna, ha? Grabe, ha? Bilyones na po yung mga ate ang nawawala dyan, ha? Kaya, ang daming nawawaldas na pera natin, ha? Bilyon, ha? Abot na nga ba ng trilyon? Senator Kiko Pangilinan? Grabe. Special gift, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love Christmas? Dapat, Ate Shawi, bonus saka Christmas gift, mga munito-munita na ang pinag-uusapan natin. Hindi na yata uso yung munito-munita, ano mga kuyang mga ating, ano, ha? Uy, totoo ba ito? Sinubpina, ha? Aba, ngayon daw po mabigyan ay pinadala ng subpina si Senate President Tito Soto. Hala! At maging si Senator Panfilo Ping Lacson. Abay, sinubpina po sila mahabigyan ng isang judge sa Pasay, ha? Si Pasay City Presiding Judge Melvin Cedric Bughaw. Wow, Bughaw. Dahil sa petition ni Bible reading contractor billionaire Pacifico Carly Discaya. Yung kanyang petition for writ of habeas corpus, ha? Abay, atin ba? Kasi ang sabi ni Judge Bughaw, ha? Tama ba, Attorney Cornelio Samaniego III, ha? Abay, kailangan daw magpaliwanag si Senate President Tito Sen at Senator Ping. Teka, hindi na chairman si Senator Ping sa Blue Ribbon, ha? Acting na ay si Senator Erwin, ayan, Erwin Tulfo, ayan, para daw magpaliwanag kung bakit dinidetain pa si Carly Discaya sa Senado.
Pero grabe ito ha, ang dami-daming inisyuhan ng ILBO, ayan. Immigration Lookout Bulletin Order, ha? Ayan, request po ng IC ayan kay Seka Boying habang siya pa ay DOJ Secretary. Inaprubahan niya, naku, talaga naman 3 senador. Abay at ilang mga congressmen, ayan. Pwede bang parang sa Amerika, di ba pagka may mga kaso ay may inilalagay sa paa? Yung monitoring system. Wag naman ha, kaya naman sa ating mga ano ha. Baka pwedeng i-monitor na lang Madam Dana Sandoval, ayan Commissioner Joel Biadong ha. Pwede bang i-monitor na lang sa yung GPS sa cellphone? Pero sandali lamang, nasa ating linya po mabigan ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At siya rin po ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. At chairman din ng Committee on Justice. Wow, dahil pa ng chairmanship nitong si Senator Kicks. Ayan. Senator Kiko Pangilinan, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Ayan. Sa mga nakikinig, magandang umaga at nanonood. Ayan, Senator Kiko, bakit mo tinanggihan ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Well, ang biro ko nga, baka kung Red Ribbon Committee, baka tinanggap ko. Hindi, biro lang. Pwede rin Blue Label. Well, gaya ng nabanggit mo, Lakay, 3 yung ating committee sa kasalukuyan. No? Nakikita ko yung kahalagahan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Subalit, kinailangan kong sabihin na nating busisiin ng husto dahil pang-4 na committee na yun, if ever, at tinignan ko rin na matindi rin kasi ang problema ng agrikultura sa ngayon, sektor ng magsasaka at mangingisda. At nakapag-umpisa na tayo sa ating mga gawain dito at baka madiskaril. So I weighed it carefully and sabi ko mas mahalaga sa akin at mas makakatulong ako ng manatili bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food dahil yun nga ang ating naging advokasya 15 taon na mahigit. At mabigat din. Oo, mabigat ang problema ng corruption sa ating bansa pero mabigat din ang problema ng kakulangan ng pagkain at kakulangan ng suporta sa ating agri and fishery sector. Ayan, alam kong gusto yung tutukan ang agrikultura, Senator Kiko, sir. Ayan, noong Lunes, na high blood kayo, ha? Ayan, sa hearing, meron kayong pinakontempt na broker, ng customs broker. Ayan, ano ba ang na-discover nyo rito? Galit na galit kayo dun sa mga broker ng Bureau of Customs? Well, hindi naman galit. In fact, sabi ko, ayaw kong ikulong itong mga maliliit. Pero maliwanag na sila ay hindi nagsasabi ng totoo at ayaw sagutin yung aming simpleng tanong, yung pangalan nung mga nakausap nila. Dahil itong mga nakausap nila ang contact para doon sa mga nag-import at nag-misdeclare ng 100 bilyong pisong halaga ng frozen mackerel at ng mga sibuyas at carrots. So smuggler ito, walang import permit, 100 milyon ang pinag-usapan, 19 containers, 14 containers, sila ang broker. Pero sinasabi nila, hindi nila kilala sino ang nagpapirma sa kanila. Sino may-ari? Nung At ang malungkot dyan, sabi ko nga, 10 taon na itong anti-economic sabotage law ng agriculture products na non-bailable. 10 taon na ito. Wow. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, wala pang nakukulong na importer. Bilyon na ang nasasamsam ng BOC. Bilyon na ang nakukumpiska. Andyan yung produkto. Andyan yung smuggled na gulay at bigas. Pero nasaan yung smuggler? Ayan. Wala. Aha.
Siguro dapat laliman nyo ng investigasyon, Senator Kiko. Baka mahulat kayo. Baka mamaya lumabas may involved ding ilang senador o kaya congressman dito na smuggler pala ng mga agri-products. Sabi ko nga, kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo tutuloy. Sanay na naman tayo rito na yung katotohanan ipaglalaban natin. Tsaka, saan ka nakakita? Yung ECPB Consumer Goods Trading na nagpasok ng 130 million pesos worth na smuggled na produkto, yung humarap sa aming may-ari sa dokumento, isang Panda delivery driver. Ang yaman naman niya. Paano na palusutan ito ng customs? Aha, ayan. Tama. Ano na ba kawalang kwenta ang proseso sa customs na yung isang Panda delivery driver pwedeng maging isang importer ng nagkakalahagang 130 million pesos? Talagang hindi ito kapababayaan. Ito sabwatan. Kaya natin nais alamin ang katotohanan. Sino ang mga nasa likod nitong gawaing ito. Sabagay, tama ka, Senator Kiko. Ayan, sa tagal din nating nag-i-interview, nagko-cover sa mga ganyan mga smuggled, tuwing tinatanong natin kung sino may-ari ng kontrabando, hindi maituro. Ayan, sasabihin, iimbestigahan, ilalabas namin. Pero nakalipas na maraming taon, wala pang malaking smuggler na nahuhuli, nakakasuhan, nakukulong, Senator Maliwanag. Kiko. Maliwanag hanggang sa ngayon, untouchables ang mga ito. Kaya kawawa ang ating mga magsasaka at mangingisda. Pumapasok dito, binabaha ng mga... Ngayon, may report sa akin na ang carrots ay smuggled galing China, ay bumabaha na naman dyan sa Baguio. Kawawa at Benguet. Kawawa ang ating mga farmers. magsasaka. Kaya sabi ko nga, lalabanan natin ito dahil ito ang dahilan bakit pabagsak ng pabagsak ang ating output sa produkto ng agrikultura at tumataas ang presyo ng pagkain dahil kasama dyan yung smuggling na pinapatay ang lokal na produksyon natin. Itong contempt ninyong customs broker, Senator Kiko, dalawa yata, tatlo ito, di ba nagsasalita kung sino ang may-ari ng kontrabandong inayos nila? Well, yun din ang sinabi namin sa kanila. Ayaw namin kayong ikulong. Ang gusto lang natin mangyari rito ay sino ang nasa likod ninyo. Yan, At kung handa kayong magsabi ng totoo, pwede natin i-recommenda kayo bilang state witness at bibigyan ng proteksyon. So baka sakali sa ilang mga araw magbago mga isip nila at magsabi na ng totoo. At anytime, pwede silang pakawalan at nararapat lang pakawalan ng Senado. Pero nasa sa kanila ang pagsabi ng totoo dahil maliwanag ayaw nilang sagutin yung aming katanungan. Sino? Saan ka nakakita? Hindi daw nila kilala. Carlos lang daw ang pangalan na nakatambay lang daw doon sa may port area. Nilapitan sila, pinapirmahan sila ng halagang 40 million pero hindi nila kilala. Iisa yung storya, iisa yung kwento, para nga scripted. Kaya we felt it best. We don't want to do this. We want the truth. At ang hiling natin sa kanila, magsabi na ng totoo. Ayan, so kailangan natin ng batas dyan, Senator Kiko. Sabi nga natin, dapat alam ng customs kung sino ang importer, sino may-ari, anong address niya, baka mamaya kung ano-ano address yan. At sa batas ngayon, broker, may-ari ng warehouse, may-ari ng truck, lahat yan pwedeng sampahan ng non-bailable na kaso ng economic sabotage ng agriculture products. Kaya may ngipin yung batas Walang ngipin, bungi-bungi. Bungal yung mga nag-e-enforce ng batas, nakakainit ng ulo. Kaya nga yun ang ating naging posisyon dyan. Tsaka saan ka nakakita? Sa 123 na kaso mula 2021 hanggang 2025. 4 lang ang nasampahan. Wow. Pero wala pa rin non-bailable na nasampahan ng kaso. Wala pang nakakulong. Tapos yung kalahati ng mga na-dismiss, kulang ang documentary evidence. Hindi binibigay yung ebidensya ng BOC. Kaya pinatawag ko at pinasamitin namin
lahat ng mga pangalan ng BOC, lahat ng mga pangalan ng DOJ na humawak ng mga kasong na-dismiss. Dahil gusto nating ipaliwanag nila, bakit hindi nyo binigay yung dokumento na kinakailangan, yung original o kaya certified copies ng original ng dokumento para umusad ang kaso at hindi ma-dismiss. Ayun. So yung sabwatan, nakikita natin at hindi tayo papayag na gano'n na lang. Actually nga pala, Senator Kiko, may nakulong pala itong naalala mo si Taguba. Ayan, di ba, na-involved din sa, na-convict yata ito, nakakulong. Yung bata, yung mag-amang broker, pero ang nakulong yung anak. Ayan, yung pala ang nasampol. Pero actually ngayon nakakulong, bodegero. Bodegero nung warehouse nung smuggled na goods. Wow. Kawawa naman. Talagang dito sa atin, maliwanag. Sabi ko nga, kung sa DPWH may kamadang sindikato, hindi ba? Sa flood control. Dito, sa smuggling, meron din kamadang sindikato. Wow. Kung ang mga diskaya, yan yung private sector na involved. Ang tanong, sino yung mga importer na private sector na involved? Sino ang Yusek Bernardo sa smuggling? Sino ang Bryce Hernandez at Engineer Alcantara ng smuggling? Yan ang hinahanap natin. Wow. At sino ang mga diskaya ng smuggling? Dahil itong maliliit na lamang ulit ang lumalabas at napapatunayan na may ebidensya, habang yung mga big fish wala pa, pero hahabulin natin sila. So yan ang tututukan mo ngayon, Senator Kiko, kaya mo hindi tinanggap ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee? Yes, pretty much, dahil smuggling, suporta sa ating mga magsasaka, yung ayusin itong floor price, minimum floor price ng palay na bibilhin ng gobyerno sa tamang preso sa ating mga magsasaka. Ang pinakamalaking bumibili ng agriculture products taon-taon ay ang gobyerno. So dahil sa batas na ating naipatupad at pumayag na si Presidente Marcos Jr., full implementation ng batas na bumibiling produktong agrikultura ang ating mga ahensya ng pamahalaan at LGU sa tamang preso, uumpisahan natin dito sa floor price ng palay. Para may pupuntahan ang ating mga magsasaka para ibenta ang kanilang palay. At pag nakita ng mga trader na binibili ng gobyerno sa tamang preso, mapipilitan na rin itong ilang mga trader na itaas din ang kanilang preso. At saka wag lamang yung agri-products, Senator Kiko, sir, ang overpriced na farm-to-market cockpit road, farm-to-gate roads, ay mga ganyan. Paano nyo sisimulan itong investigasyon? Pagkain, food, and then eto, farm-to-market roads. Ayan. Paano nyo sisimulan ito, Senator Kiko, sir? Ayan. Ano na mga na-discover na dyan? Kasi si Secretary Chula Orel, may mga na-discover na mga ghost farm-to-market roads din. O kaya overpriced. In fact, pinangunahan na niya ito. At kahapon sa hearing ng Committee on Finance, Subcommittee, na ako ang defend ng budget ng DA, si Senator Win Gatchalian mismo ang nag-identify nito. Mabusisi ang kanyang at masinop. At nakita niya hanggang triple, quadruple overprice. Ang average per metro o per kilometer na lang, sabi nila 15 million. Yun, sabi, overpriced na yun ng mga 20-25% yung 15 million. Wow. Pero mayroong may mga proyekto na 300 kung isang kilometro times 20. Grabe. 6.6 kilometers, 0.3 kilometers, 100 million, 80 million. Tapos, bubusisihin din natin ito at hindi tayo papayag. Pinag-uusapan namin ni Senator Win, sabi niya, kung ganun lang, ikaltasan na natin yung farm-to-market road na mga budget at ilaan dun sa direktang makakatulong sa iba pang mga ahensya ng DA na makikinabang pa
at hindi mapupunta sa overprice. At saka dapat, Senator Kiko, matagal natin narinig ito, dapat matigil na yung farm to market, farm to resort roads, farm to resort, Farm to pocket roads. Farm to pocket roads, farm to cockpit roads. Road to my farm project. Dapat magkaroon ng katapusan ng mga ito. Ayan, mabutit natutukan nyo ngayon, Senator Kiko. Pero sa isa pang issue, Senator Kiko, may panawagan ninyong kasamahan. Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon daw po ng dahil sa sandamakmak na anomalya, kailan daw po nawala ng tiwala ang ating mahabayan sa gobyerno, kailan daw po magkaroon ng snap elections. Pabor ba kayo dyan? Actually, ang panawagan ng taong bayan sa mga pagkilos, hindi naman snap election eh. Sabi nila, ikulong ang mga korap. Ayan, So, saka ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ikulong, di ba? Kulong na yan, mga kurapot. Kahit saan ka pumunta, yung mga kabataan, yan ang panawagan. So, I think yun ang tutukan. Yun ang, at yun naman dapat, kaya nga nabanggit ko, ako rin ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Kami rin ang magdedepensa ng budget ng judiciary. At doon sa ating budget hearing, sabi ko, ang reklamo ng taong bayan, wala namang nakukulong. Wala namang nasisentensyahan. Yan. Kumbaga, ang punot dulo nito ay ang hudikatura. Dapat naman siguro magising-gising na sila dahil sabi ko nga, ang corruption conviction rates ng Sandigan Bayan ay 47%. Oh. Ibig sabihin, wala sa kalahati ang napaparusahan. So, ang tanong ng taong bayan at talagang hinihiling, ikulong ang mga korap. So, sino ang gagawa niyan sa huling banda? Ang hukom. Kaya hindi na pwedeng business as usual ang ating judiciary. Mag-ayos-ayos din po sila sana na wag nang palampasin. Pinakamalaking kaso ng corruption sa kasaysayan ng ating republika ito. Kaya dapat ang hudikatura magising na at hindi na pwede ang dating gawi. Mag-convict sa lalong madaling panahon. Umpisahan na itong mga paglilitis. Yun ang hinihingi ng taong bayan, hindi po snap election. Ayan, so yan po ang kahilingan nyo kay Chief Justice Alex Jesmundo bilang Chief Justice, Senator Kiko. In fact, meron pa akong isang nakausap ko, si Acting Chief Justice Leonen, at sinabi ko sa kanya, dati kasi, nung ako ang chairman ng Committee on Justice at naging majority leader, nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement ang executive, legislative at ang judiciary tungkol sa suporta sa ating hudikatura. Ano po nangyari? Payag na sila na muling i-convene itong Judiciary Executive Legislative Advisory Council para magkaroon ng dagdag ng ngipin ang ating hudikatura para mapabilis ang paglilitis at magkaroon ng dagdag na mga korte, dagdag na budget para sa dagdag na mga huwes para yung mga maraming mga nakabinbin na kaso pwede nang i-farm out, mapabilis at mapababa. Ang tagal-tagal kasi, ngayon ata 4.5 years ang kaso minimum pwedeng mas mahaba pa. So yun, pahayag na we will bring this to the executive department din. Tama, Senator. Solusyon din ang hinahanap ng ating mga kababayan. Hindi lang expose. Yung strategic na solusyon, yun ang ating isinusulong din. Ayan, tama lang, Senator Gio, kasi merong presidential legislative liaison officer na nangangasiwa dyan. Dapat meron din sa judiciary. Ayan, para coordinated lahat ang three branches of government. Lalo na sa usapin ng suporta para ma-modernize at mapabilis ang paglilitis sa ating bansa. Para yung mga... Kasi pagka mabilis ang paglilitis at mabilis ang parusa, kahit na 10 taon ang conviction, hindi life imprisonment, magbe-behave na ang ating mga kababayan. Sasabihin nila, wag na dahil it does not pay. Ngayon kasi, nako,
pwede natin patagalin. Pwede nating i-delay ng i-delay. Magnakaw na tayo ng mas marami para may pambayad tayo ng maraming abogado, hindi ba? So, ang dulo nito, saan mapupunta lahat ito? Kung mabilis ang paglilitis, mabilis ang parusa, kinukulong kaagad, magkakaroon ng takot at magkakaroon talaga ng malaking kabawasan ang corruption sa ating bansa. Ayan, bilang chairman ng Justice Committee, Agriculture at member ng Blue Ribbon Committee, sana po ay may magandang resulta, Senator Kiko Pangilinan, sir. Thank you and good morning. Ay, sana nga. At sa ating mga kababayan, huwag tayong magbibitiw. Kung talagang nais natin yung pagbabago, tayo mismo magsalita, tayo mismo kumilos, tayo mismo ay tumaya. Sabi ko nga, ang pinakamainit na, sabi ng isang manunulat, ang pinakamainit na lugar sa impyerno ay nakareserba para dun sa sa panahon ng krisis ay nagwawalang kipo. So lahat tayo, krisis ang sitwasyon. Ngayon ang panahon tumigdig, tumaya, makialam at kumilos. At naniniwala ako pag taong bayan na ang tumataya at kumikilos at naninindigan, dyan darating yung pagbabago na nais nating lahat makamtan. Pero di ka ba nalulungkot, Senator Kiko, na ang mga nadadawit dito ay kasamaan yung senador, yung iba ay kongresista, ayan, matataas pa ang posisyon? Siyempre, nakakalungkot dahil nais natin ang isang sitwasyon na ang gobyerno ay talagang naglilingkod ng tapat, ng totoo, maayos at lahat tayo apektado nito. Kaya kung meron tayong maisasagawa para ayusin, gagawin natin. Senator Kiko, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you and good luck. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang umaga. Diyos tiyagnina Apo. Diyos tiyagnina Apo. Senator Kiko Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Chairman ng Committee on Justice, at Chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Daming bayan. Ay, nako talaga. Hanggang kailan kayo yung makukulong yung kinontempt na customs broker? O nga naman, nako maraming gagawing kasama. Ito dapat sa reforma mo, Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Dapat yung mga importer, dapat malaman yung kanilang mga pangalan, ha? Hindi mga fictitious at saka yung tunay nilang address. Ayan, para madali nating tugisin kung sila ay nag-i-smuggle o kaya nag-i-smuggle na mga ini-import na mga goods. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Nako, paano yan, Miss Let? Bakit hindi kay Presidente manunumpa ang incoming ombudsman, Crispin Boying Remulla? Siguro iwas pusoy, ha? Baka sabihin, kita nyo, ayan, Presidente pa ang nagpanumpa, ayan, insurance yan, o kaya titirahin ng kalaban dyan. Pero hindi naman siguro. Tingnan natin, mahabigan, ha? Abay, tutukan natin ang bagong ombudsman, Boying Remulla, kung ano po ang kanyang gagawin. Ayan, may mapapatunayan ba rito na masasampulan? Lalo na po dito sa issue ng corruption sa flood control scandal. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Apo Justice Sam Gaerlan, kumusta ka na, Apo, ha? O yamista, ayan, General Edwin Ernie, BBM, Mayor Benji Macalong. Oras ganap ng alas 8:43. Ang oras na yan. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong, alam mo, Lakay, kung ilang days na lang. Ilang days before Christmas. Paboritong grade 2 ng kuya ko na pinakapanganay. 77 days. Palakol. Bago magpasko, Lakay. Di ba yun daw ang favorite grade ni dating Pangulong Digong Duterte? 77. 77 eh. Maka 77 siya masaya na raw siya, ha? Pero may pagbati rin siya. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin
Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Pwede ba yan dong sa mga nagnanakaw ng bilyon? Daming bayan. Pwede ba yan, Lakay? Doon sa bagong mga nahubaran na unmasked na farm to, hindi pala Cockpit roads. farm to may pocket road. Ayan, farm to my pocket roads, farm to gate roads. Ayan, grabe. Road to my farm. Grabe, Lakay. Pero alam mo, Lakay, nakakalungkot. Kaya tuloy yung isang anak, nirereklamo yung tatay eh. Grabe Ayun ang yan. pagawa daw ng ilang kilometro yung, Lakay. Sa bundok. Pero nalungkot ako, Lakay. Doon sa balita. Bakit? Dami pala sa aming farm to market road, pero parang wala naman ako masyadong nakikita. Sa Bicol, marami Sa Albay? daw eh. Sa Bicol region, Lakay. Dumaan ka na nga lang dyan eh. Tsaka dami nagre-reklamo, Lakay, lalo na yung mga magsasaka. Nilalakad lang nila yung, Lakay. Talaga? Oo. Ang bira. Paano mo naman ipapatakboy ng motor mo doon? Samantala yung farm to gate road. Sobrang Sementado ganda. Yan. Tapos ayan. kasya pa ang 4 wheels. Ay, nako. Mas matibay pa sa flood control project sa Bulacan. Lakay. Hindi na basta-basta na bibitak. Ay, talaga. Only in the Philippines. Alam po niyo, mahabigan yan ang kaya naman natin sa ating mga Pinoy. Sa kabila po ng mga problema natin, at least nakakangiti pa tayo. Pero nagngingit-ngit na tayo sa galit. Ayan. Pero ngumingiti pa rin tayo. Bakit ganon? Ewan ko tayo, nature yata natin mga Pinoy yan eh. Ayan, masayahin, Lakay. Tsaka yung pagiging chismosa. Hoy, correction. Socially aware? Socially aware. Okay, sige. Salamat sa mga socially aware dyan. Alam mo, Ayan. Lakay, yung page mo, bakit? yung in-upload natin na bubwit mo, bakit? aba, wala pang 30 minutes, 2.3k views. Ganong karaming chismosa. Ganun ba? 2.3. Wala pang 30 minutes. Kala ko babot na sa million yan. Yung dati, may bagong upload ka ngayong umaga. Yung ba yun? Yung dati mo, umabot ng 1.3 million views. Paturo nga tayo kay Tunyan kung paano perahin yan. Ay, pero sa mga nagtatanong, ang page mo, Lakay Deo Macalma, nag-iisa lang po yun. Wala po siyang kaparehong pangalan. Nilagyan natin ng Lakay Deo para tatak mo na talaga yun. Lakay Deo Macalma. Kasi may mga gumagaya po. Madami Deo Macalma. Madami na FB page na Deo Macalma. Yes, oo. Ang dami yung katukayo. Daming bayan. Sandali lamang dumakumata sa ating mga report, Sister El. Ayan, latest mula sa Malacanang. Dating Chief Justice Diosdado Peralta itatalaga sa Department of Justice. Let Narciso please come in. Ano yun? sabi ni Miss Let, wait, ibaba ko na muna. Iba yata yung report. Hindi ba yan ang report mo? Si Dado Peralta ilalagay sa kapalit ni Boying? Hindi ba yan report mo? Kaya, kasi may iba pang pangalan ganun ba? Kaya di tayo sure dyan. Si Auntie Claire. Ayan. Hindi raw, tinanggi na niya. Tinanggi na niya. Sino pa? Yung mga lumutang Lakay si Michael Aguinaldo. Saan nga siya Lakay? COA. Dating Commission on Audit. Tapos ano nga ba yun? Sa Philippine Competition Commission. Lumutang din si DOJ Undersecretary Jose Andres. Ayan. Si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. At si Representative Jervil Luistro. So, lima na lang kayong lumutang na pangalan. So, kung nasa kanila nga. Kaya lang lamang yata yung aking kababayan sa Ilocos Norte. Si Apo Dado Peralta. Ayan, Tagalawag yan eh. Ayan. Ay, Apo Dado, na yung bigat. Court Chief Justice. Abangan natin Lakay. Kasi tinatanong na rin naman sa Palacio Lakay, isa-isa yung mga pangalan na yan kung
Pero walang kumpirmasyon. Kaya lang kahit hindi ma-appoint si Dado Peralta sa DOJ, masaya na sa San Miguel yan at saka sa Soler. Ayan, anyway, si Mon Ilagan pala. Akala ko Dado Peralta ikaw talaga lakay. Ayan, Mon Ilagan at dalawang iba pa. Ayan, Mon Ilagan itatalaga bilang mayor ng Cainta. Ayan. Sure na siya lakay. Parang gulong-gulo na yun. Ganun ba? Lakay yung mga nakikinig at nanonood sa atin. Nahihilo na sila. Nahihilo na ba? Itatalaga sa PCO. Ayan. Ito si Don Pobre kung anong binibigay sa ating QCT, ha? Ikaw, Don Pobre, niloloko mo ako kaaga-aga, ha? Ayan. So, sino pang kasama ni Mon Ilagan na ilalagay sa PCO? Miss Let, Lakay. Appointment din naman itong report ko, pero hindi pangalan DOJ. At nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa Presidential Communications Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa bagong appointee, si Ramon Mon Ilagan, na inilagay bilang Undersecretary ng PCO. Ang dating alkalde at broadcaster ay unang tumayo bilang Executive Director ng Office of Transportation Cooperatives at tagapagsalita ng Department of Transportation. Iniluklok din ang dating PCO Director na si Rowena Kyoge bilang Assistant Secretary ng ahensya. Kasabay nito, hinirang naman si Monica Pagunsan bilang Undersecretary ng Department of Economy, Planning and Development. Inaasahang ilalabas ng PCO sa mga susunod na araw ang listahan ng iba pang mga bagong opisyal sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala ngayon lakay ay sasaksihan ng Pangulo ang paglagda ng kasunduan para sa Regulatory Sandbox Pilot on Community Pharmacies. Sa ilalim nito, pinapayagan ng regulators ang innovative products, services o mga business models ng community pharmacies para masuri. Lakay? Islet, akala ko mas si Mon Ilagan bilang press secretary ni Jojo Binay. Yusek Mon, ako sana si BP Jojo Binay. Pero teka muna, Let, bakit ang incoming next ombudsman ay hindi kay Presidente Marcos manunumpa? Bakit kay Justice Leonen ng Supreme Court? Oo, malakay. Kahapon na tanong din namin, kasi akala din namin ay sa Malacanang, pero ayun, hindi pala, sa Supreme Court pala. So, siguro, baka daw kasi lakay nung mismong appointee. Para maiwasan daw ang kulay. Ayan, kasi baka sabi, kita nyo, insurance yan, ha? Laka, may kasi titirahin yan. Maraming mga kung ano-anong opinion ang lumalabas. Pero merong isang masaya sa pagkakatalaga kay Yusek, kay Secretary Boyong as Ombudsman. Sino? Ayan, yung taga Department of Health. Ay! Sino doon? Si ano? Ha? Ayan. Yung favorite ni Mayor Benji Magalong, ha? Yung minention niya? Ayan. Ba sila lakay? Brad yan! Upsilon Sigma Phi Fraternity. Ayan. Kaya masaya daw si Secretary Ted Herbosa Ayan. Hi Sec. Ayan. Lawat tayo dyan. Okay, so ano pang ganap ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes, Miss Let? So far lakay, isa lang yung schedule ng Presidente, yung pagsaksi dun sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Immigration tayo, si Sir L. Nasa linya na si Madam. Yes, nasa ating linya na lakay ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, of course, ang nag-iisa napakaganda, si Miss Dana Sandoval. Miss Dana, good morning. Hindi, Sandoval lang. Sandoval. Ikaw talaga. Miss Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Mama Dana Sandoval. Paano ba ang procedure pagka ang isang opisyal o isang tao ay nasa ilalim ng ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order? Ayan. Paano natin mamomonitor yan? Ayan. At paano ang pagtatanong dyan kung sila ay lalabas? Tatanungin ba natin kung
Saan ka pupunta? Ayan, kailan ka babalik? Ganun ba ang tanungan dyan, Ma'am Dana, o hayaan lang natin dumaan sa immigration na wala nang tanong-tanong? Pag Immigration Lookout Bulletin po, ito po ay isang monitoring tool. So ginagamit po ito to monitor yung movements ng mga individual na nandoon sa order na iyon. So hindi po siya hold departure order, hindi po in itself, hindi po niya mapipigilan ang travel ng mga tao. Pagdating po, halimbawa ma-encounter ng ating mga immigration officers yung mga subjects po dito sa ILVO, ang kailangan po nilang gawin is first to call the Department of Justice and the National Prosecution Office po to check kung merong freshly issued order, halimbawa hold departure order against those individuals. Kapag wala po, kukuhanin po lahat ng detalye ng biyahe nila. Like, tama po kayo dun sa nabanggit ninyo, saan kayo pupunta, kailan ang uwi mo, ano yung address nyo dun sa pupuntahan nyo, and all of that. And then, isusumiti po itong listahan na ito, itong information na ito sa Department of Justice para makatulong sa investigation. Pero papayagan pa rin pong bumiyahe yung tao kasi, again, it's a monitoring tool po. Hindi po siya order to stop the travel of the individual. Ayan, paano ma'am kung sabi niya, punta na ako ng, ng Hong Kong o Disneyland, ayan, papalamig-lamig doon, sasaka ng Chubibo doon sa Pero ang tuloy pala niya, punta ng ng Latin America doon sa mga Ukraine. Ayan. Okay, sa ibang bansang wala tayong extradition treaty. Natatanong ba yan, natitrace ba yan kung ang destination niya ay iba pa bukod doon sa sinabi sa immigration? We rely po kung ano yung isusumiti nila sa atin. At this point po, wala po tayong legal basis to get all the other information or to to monitor them hanggang when they leave the country already. Kasi kapag ang Filipino po ay outside the country, hindi po siya jurisdiction ng immigration. Siguro po pa-follow yan at mahuhuli kung kailangang hulihin if meron pong warrant of arrest halimbawa na inisyo ang korte, yun po ay ilalagay sa i-request ng ating kapulisan na ilagay sa Interpol watchlist. Siguro then po saka magkakaroon ng government ng sunod kung nasa ang lugar yung taong yun. Ma'am Dana, ano ang latest kay Congressman Saldico? Nasaan na po siya ngayon? Meron po tayong information about that pero again wala po tayong jurisdiction doon sa location niya at this point kasi Filipino po siya outside the country so hindi po tayo makapag-share ng information. Ganun. Kasi yung mga kababayan natin sa abroad nag-share na information, may picture pa eh. Spotted. At pati yung bodyguard niya malaking mama na foreign. Katakot yung bodyguard niya. Ma'am Dana, paano nga pala ganito kung ang isang fugitive na Pinoy ay pumunta sa isang bansa na wala tayong extradition treaty, sila sila ba ay may paraan ba para siya ay maipabalik pa rin dito sa Pilipinas? Meron po, may option po, may posibilidad po. Halimbawa, may case siya dito sa Pilipinas at hinahabol natin siya, pero walang extradition treaty, pwede pong i-cancela ang kanyang pasaporte. Kasi yun po, hindi siya under the extradition treaty, hindi siya itutugisin dahil may criminal case siya or whatever. Sa po ay mapipilitan yung host country na i-deport siya kasi undocumented alien na siya. Wala na siyang pasaporte, meaning hindi na siya pwedeng manatili doon sa bansang yon. So deportation process yung mangyayari, hindi extradition. Pero essentially, ibabalik sa Pilipinas. Sino hahabol sa kanya? Interpol na. Ba? Kapag ganon, yung immigration ng bansa po na host country niya. Kasi ibig sabihin, undocumented alien na siya. Pero kung may kaso po siya, halimbawa, pwede pong Interpol yan. Pwede pong ilagay sa Interpol watchlist kung siya po ay may warrant of arrest dito para matulungan po ang bansa natin ng Interpol na hanapin to kung saan man siyang bansa pumunta. Kung paano kung hingi ng political asylum sa isang bansa, ayan, katulad ni Secretary Harry Roque,
ayan, na nasa The Hague, Netherlands, humingi ng political asylum. So ano po ang magiging sitwasyon niya? Paano natin siya... That will be the prerogative po of the host country. Kung meron po tayong mga agreements with the host country, then siguro magagamit po yung mga agreements na yan to return the individual here. Pero kung meron pa siyang pending, halimbawa na ganyan, na seek asylum, tinatapos po muna yan bago nila pag na-approve po or na-reject, saka lang po magkakaroon ng decision as to the disposition of the person. Miss Dana, sa ibang issue naman po, kukumustahin ko lang itong investigasyon na isinasagawa po ng immigration. Patungkol po dito sa kay Joseph C., yun po nga naaresto po, di ba, na ito po ay controversial na anak nitong si... pangalan to? I mean, yung pamilya kasi nito ni Joseph C. Lakay, iniimbestigahan dahil inaalam nila kung ito ba ay mga Chinese. Nasa ano to, mining executive to Lakay Kumusta to, Miss Dana? Yes, ito pong si Chen Zhongzhen, kasalukuyan po nandoon pa rin po sa aming pasilidad. Ongoing pa rin po yung case against niya sa kanya. Meron po nabas na order ang Court of Appeals ordering yung release niya for habeas corpus. Pero ito pong kasong ito, nilapit na po ng aming tanggapan sa OSG, sa Office of the Solicitor General, para matulungan po tayong i-elevate itong kaso na ito. Sa ngayon po, na-expand po yung investigation and yung probe to include yung anak niya po, anak po ni Chen Zhongzhen, kasi nakitaan po ng evidence na meron siyang 2 active passport at saka 2 separate birth certificates. Nabanggit din po ito ni Senator Ontiveros dun sa kanyang statement about this individual. So hindi pa natin alam, Ms. Dana, kung ano ba talaga yung citizenship nitong si Joseph C. Tsaka yung pamilya na. Sa amin po, nakikita po namin na there's basis to say that he is a foreign national. And the initial findings doon sa anak ay mukhang gano'n na rin po. Ayan. Isa na lang, Ma'am Dana, pagka yung mga nasa ILBO ba, ayan, alam mo kapag dumadaan ako sa immigration minsan sinisilip ko yung computer. Sinisilip. Kaya nakalagay doon. Di ba, para mga wanted babantayan ka na naman taga-immigration, lagot ka. Halimbawa, ayan, Francis Hart Escudero, ayan, nakalagay doon. Dahil may ILBO siya, parang mag-flash ba sa computer? Mayroon bang nagpa-flag po ba yun? Napa-flag ba? Na-flag ba yan, Ma'am Dana? Yes, nasa loob po yan ng aming centralized database. So, nung natanggap po namin kahapon ng hapon, diretso po yan in-encode na doon sa system natin. So, visible na po yan sa lahat po ng immigration counters nationwide. So, any port po sila dumaan, makikita po yan ng immigration officers namin sa system. Ayan. Pagka ba nasa ILBO, dinadala ba sa interrogation room? Ayan. At doon tatanong, ganun ba ang gagawin sa kanila o doon lang sa harapan na doon sa immigration lang sa mismong harap sa kasi counter. Minsan sa abroad, mapagdudahan ka lang. Ayan, katulad ng isang kasama ng mukhang Arabo. Discriminatory naman yun, Lakay. Oo, Sister Ella. In-interrogate yata ng siguro mga 10-15 minutes lang naman. Ganun ba, ma'am? Isesegregate ba sila na dadalhin ba siya sa interrogation room? Hindi naman po interrogation room, but an area po. Kasi lang po may 45 seconds lang po yung officers natin. So anything more than that, we ask them po to stay in a separate area para hindi rin makahaba sa pila. I don't want to say interrogation, but we get information dun sa tao. Alam sa part ng ILBO. Iba yata yung interrogation, Lakay. Masama na yun. Iba kasi pagka ibang connotation, pagka in-interrogation, parang kinukuryente. Para may torture. Para sinisikmuraan. Dinidibdim. Kumukuha lang ng information. So, yun pala, dinadala sa kwarto yan. Hindi naman Lakay. Doon lang sa harap ng counter. Minsan, hindi. Sabi niya, parang hindi nakakaabala doon sa doon sa kung pila. Mabilis lang naman daw, sabi ni Miss Dana magagalit yung mga kasunod. May separate area lang po nearby. May separate area. Ayan.
May Okay. desk na. Ayan. Malinaw lakay, di kwarto. May kwarto yun. Ay, wow. Ma'am Dana, maraming Thank you, salamat. Miss Good Dana. morning. Salamat po. Good morning. Ayan, Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Oy, good morning sa mga immigration officers dyan sa NAIA. Daming Ay, in fairness lakay, mabilis na yung ano dyan yung hindi na matagal. Kumpara mo noon, di ba, na Yes. parang ang tagal mong nakastandby doon sa Yung, Tapos yung iba nagdala pa ng yun yung mga, yung ano ba yun lakay, yung alumni book, yung mga graduation book, graduation book. picture, mga ganun, di ba? Kasi yung, May nagdadala naalala ba mo yung nun? nag-trending noon, hinanapan siya ng diploma na at kung ano-ano. wala na yun. Hindi noon nga yun. Kaya kinukumpara ko ngayon. Ngayon wala na, mabilis na eh. Oo, Parang ayan. wala, hindi na nga matagal eh. Kaya lang palyado kung minsan. Yung ano laka, yung sa gate, yung ilalagay mo na yung passport, mo hindi dun sa mabasa. Oo, ayan. Baka pangit ang picture mo kanya. daming grabe siya. Pero sa panito na tag-ulan mga kuyang mga ateng, naku, madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya ako pa ay todo alaga sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, siyempre, world class pa rin. Pero presyong abot kaya, Apo Dado Peralta. Ayan, magambigat Apo, ha? Presyong Ilocano. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa na mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dahil lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin siyempre ang Rhea Generics. If symptoms persist, Consult your doctor. tagal. daming bayan. Standby, Brad. Raymond at Paas. Ayan, ano ang latest sa Senado, ha? Abay, harap ba si Senator Tito Sen, ha? At Senator Ping sa Pasay City RTC mamaya, ha? Kay Judge Bughaw. Ayan. Judge Bughaw ba nga Attorney Samaniego o Judge Luntian? Ayan. Bughaw, Luntian. Bughaw is blue. Ayan. Bughaw is blue, yes. Luntian, green yun. Yan, amarillo. Alam mo, amarillo. Amarillo. Shade of, ano ba yun, lakay? Parang shade of... Amarillo is yellow. Ayan. Tama ba, Abik? Ayan. Orange daw. Bilyar orange. Kasi lakay may shade yan eh. Usually yung mga ganyan, mga shade, alam mo, shade ng yellow, shade ng orange. Ganun. Standby, Anyal Parosa, standby Giselle Ricaport. Standby man ng Milky Rigunan. Oras, Sister L. 9:13. Kung Sila Tita Malu nanonood. Ayan. nanonood. Ay, Senator Manny, good morning. Good morning po. Former Senate President. Ayan, former Senate President, former Speaker. Ayan. Yes. So, kumusta po kayo, Ninong. Mano po. Ibebenta niyo na nga po ba ang Prime Water sa Maynila? Luko-luko tong SEC. Ayan. Bakit? Abay, iimbisigan daw si Ninong Manny Villar. Ayan. Bakit daw? Doon sa valuation daw nung mga properties niya, ha? Ayan. Kayo mga taga-SEC, ingat kayo, ha? Baka bilhin kayo ng Villar family. Ikaw talaga. Sige, gawin kayong Camellia Homes. Ay, Sir Manny, kumusta po si Principal? Ayan. Good morning. Ayun nga, no? Si former Senator Cynthia Villar. Nakakamiss si Nakakamiss siya. Lalo pag nai-interview natin dito sa programa. Nakakamiss si Principal Cynthia Villar. Ayan. Ay, ma'am, kumusta ba kayo? Ayan. Nagtuturo ba kayo ulit? Sandali lamang, ha? At sandali lamang, Raymond at Paas. Ano ang latest Brad dyan sa Senado? Ayan. Si Senate President Tito Sen ba at Senator Ping at saka yung Sergeant at Arms. Ayan, ilalabas ba nila si
Bible reading contractor billionaire Carly. Ayan. Oo, kasi Carly Diskaya. nagbabasa pala siya ng libro at kasama na doon ay ang Biblia. Ayan, oo nga. Attorney Cornelio Samaniego III, ilang kapitulo, bersikulo ang nabamasang Bible passages ni Carly. Ni Carly. Ayan, Carly Diskaya. Si Pacifico. baka paglabas niyan sa detention cell sa Senate, pastor na siya. Malay mo, matulad kay Manong Bimbong Crisologo. Biglang parang yun yung maging lakay, parang ano ba tawag doon? Malaman niya na, calling ko pala to. Ay, oo. Diba? Maging pastor pala ako, ha? Ipalaganap ang salita ng Diyos. Ayan. Bawal magnakaw. Emila. Number 7 yan. Thou shall not steal, Yes. Sister L. Ayan. Kasi si Judge Bughaw Amarillo Luntian, na ang presiding judge ng Pasay RTC Chief, ayan, Chief Elmer Rillo, ayan, pinasubpina. Ayan, nag-issue ng subpina si Judge Bughaw kay Tito Sen at Senator Ping at yung Sergeant at Arms. Sino bang Sergeant at Arms sa Raymond? Na kailangan ipresenta si Carly Diskaya mamaya alas 2 ng hapon. Abangan mo nga, sino bang report? Mamaya si Giselle Lakay. Abangan mo nga Giselle. Ayan, at dadalhin niya si Carly Diskaya. Ayan, baka mamaya pagpunta doon, may dala-dala pang Bible, ano? Hindi, siyempre manunumpa. Ayan. Lawyer pa naman niya, ano yan? Si Attorney Samaniego. Attorney Samaniego, siguro sa kanya nagbigay ng Bible yan, ha? Baka yung Bible natin salad sa attorney. Dala-dala. Nawala, dala-dala niya pala. Baka yun binigay kay Carly Diskaya. Ayan. Anyway, 2 PM po yan kasi nag-file ng petition for writ of habeas corpus. Ayan. Abay, nagsasawa na raw sa naiinip na si Carly Diskaya sa kulungan sa Senado, kaya nakapagsalita naman na daw siya. Ayan. Kaya kailangan daw ilabas na. Ayan. Yes, at sabi niya pala Lakay, kahapon habang pinapakinggan ko si Attorney Samaniego, siya ay handang mamatay kung para lang maibulgar itong mga itong korupsyon, kaysa daw mamatay siya nang wala siyang hindi niya nailalabas itong mga korupsyon na ito, Lakay. Ayan. Kaya lang sabi ng mga taga BIR, ayan, dito muna sa BIR, sabi ni Commissioner Jun Lumaki, ayan. May tax evasion case may utang pa siya. 7.18 billion. Ayan. At dahil dyan, ayan, batiin natin yung mga taga-BIR, ayan, nakikinig pala sa atin, nanonood. Sino-sino yan, Lakay? Happy birthday daw kay supervisor pa siya, Fatima Pre, ha? Pre ang apelyido ni Fatima, ha? Fatima Pre, ayan, ng BIR Assessment Makati. Ayan, nanonood daw sila ngayon sa taga-BIR Makati sa Damdaming Bayan. Ayan, hello po, good morning. Greetings from Irene Messina, Chief of Withholding Agents Monitoring Collection Division, at mula kay Celi Beno Ortega ng DWIZ. Ayan. Ba't taga DWIZ nagpapabati rito? Dapat kay Dennis Antinorto nagpapabati. Ay, good morning kay sa mga kuya natin sa BIR. Ayan. Kay Director Ed Tolentino. Ayan, ang masipag. Ayan, kaya napopromote, ha? Ayan, nakakota na raw siya. Ayan, nako na ang target collection. Pero alam po niyo, mga kaibigan, hindi rin yung report ni Raymond at Paas. Alam mo, Raymond, marami pa tayong exciting na balita para sa inyo, ha? Hindi lang yung cabinet secretary na may chiching na Ukrainian. Bakit? Ayan. Ano pa yan? Meron ka na naman? Meron pa, Sister L. Bukod dun sa kubetan, ginastosan na 1 milyon. Oo nga, Lakay. Yung 1 million na CR na yan. Marmol ba yung kubetang yan? Ayan. Sobrang high-tech yan, Lakay. Sa isang elementary school, dipindot ba ang may bidet ba yan? Hindi na nga daw kailangan pindutin eh. Ganun
ganun ba? Sensor talaga. Ayan, pag upo mo, ano na kaagad, nag-flash na ng, pagtayo pala, nag-flash. Pagtayo lang kayong flash. Magugulat ka nun, pag nakaupo ka pa, nag-flash na yun. Paglapit mong gano'n, biglang bubukas yung takip. Ayan, cover. Ayan. Madedetect na niya. Ayan. Tapos, pagka nakalimutan mo, pagkatapos mo nang mag-poops, ayan, nag-flash ng sarili. Ayan. Mayroon din automatic yun. Alam nga naman nag-poops ka, hindi ka naghugas. Dipindit yan. Meron sa pangharapan, meron pa sa likod. wag lang sa mukha, papatamain. Alam mo, Boy Gonzales, ngayong 50th anniversary ng may Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 million piso. Simple lang sumali. Bumili na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products at kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kaya ito para maklaim ang major prizes kung sakali kayo manalo. Yan po ang paalala ni Bossing Marvin Chu Lim na nagko-congratulate din sa mga winners, si Daisy Sobrebenga ng Iloilo na nanalo ng Toyota Race. Ayan, parang Toyota Race ni Sister El na kulay pink. Ayan, galing sa Toyota Alabang. Ayan, Nora Aini Saharani Usnin ng Zamboanga nanalo ng 1 milyong piso. Ayan po, ha? Ayan, ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire promo. Malay nyo, kayo na ang susunod na manalo ng kotseng Toyota Race at 1 million pesos. Daming bayan. Well, good morning nga pala kay Ichu. Maraming salamat kay Ichu Villanueva ng Philippine Star. Sinad sa akin yung wala na akong kopya, maraming salamat. Yung aking concert sa Aliw Theater 15 years ago. Ayan. Talaga? Abay, may video pala siya no aking concert sa Aliw Theater. Ayan. Concert mo? Oo, nag-concert ako diyan eh. Ayan, di mo nakita yung Hindi. naipadala yata sa wala. Wala ba? Ayan. Mayroon ba? Ayan, tignan mo yung Viber mo. Ayan, ikaw ba yun? Ayan, bakit? Sir, ba akala mo dyan? Kasi iba yung number eh. Iba yan. Ayan. Akala ko naman may virus. Kasi ang sabi ni Viber be careful. This message may be malicious. Gano'n. Walang mali siya dyan. Hindi, pag sinabi mong malicious, ibig sabihin baka pwede siyang makahack sa'yo. Ay kapag ka nakita ko, hindi paparinig natin yan sa akala ko malicious naman sasabihin mo. Sabi ni attorney, ayan, sana lagi nakalugay ang buhok ni Sister L. Gorgeous siya. Sino na naman yan? Basta si attorney. Hello po, attorney. Ito. Ikaw ba to? Ay, aking concert nung 15 years anniversary natin sa DCRH yan eh, ha? Ayan. Oo nga no. Hanggang ngayon, wala pa akong bayad dyan. Ayan. Napin na. Baka tumawa. Parang nung nakasombrero ka pa ng ano. Ayan, teka muna, report muna si Raymond. Kahapon ba naka-standby ito? Punta na nga muna natin kayang report sa Senado dahil ang Department of Agriculture nakahandang tanggapin ang implementasyon ng mga proyektong farm to market roads. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Nagpahayag ng kahandaan si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture na tanggapin ng responsibilidad na ipatupad ang farm-to-market programs. Ito ay kung ipagtatiwala sa kanila ng 2 kapulungan ng Kongreso dahil sa ngayon ay ang DPWH ang nag-i-implement nito. Aminado si Laurel na nag-alinlangan siya na tanggapin ang implementasyon ng proyekto kasunod ng lawak ng mga anomalya. Sa budget deliberation sa Senado, nabulgar na nagkaroon ng overprice sa farm-to-market projects. Ibinulgar ni Senator Sherwin Gatchalian na may 10.3 billion pesos na overpricing sa mga farm-to-market road projects noong 2023 at 2024.
Pinakamahal daw na nakita ay yung farm to market road sa Barangay San Roque, Tacloban City Lake na may pondong 100 milyong piso. Lumalabas sa kanilang computation na 348,000 pesos ang gastos sa kada metro. Ang iba naman ay mula 77 hanggang 263,000 pesos kada metro. Alinsunod sa pamantayan ng DA ay dapat ay 10,000 pesos lamang kada metro at masasabing overpriced na kung ito ay lampas sa 15,000 pesos. Ito si R.H. Teka muna, Raymond. Mayor. Anong sabi ni Secretary Chu Laurel? Sino yung nagpagawa ng farm to cockpit road? Yung mga binabanggit na mga ganun, Mayor, hindi lang farm to, yun nga yung may mga binanggit pa dito na yun nga yung road to my farm, road to cockpit, road to my ay mga under investigation daw, Mayor, sa ngayon. Bagamat parang ang tingin ko kilala nila kung sino yung mga ito, kaya lang dahil wala kang matibay pang ebidensya ay hindi pa nila pinapangalanan kung sino-sino ito mga involved sa naman sa farm to market roads. Yung tumatalpak sa Kongreso, hindi ba yan? Kasama yun sa Ilbo. Kasama sa Ilbo nga. Ayan, di ba yun ang may farm to cockpit road? Ay, di ba dati na maraming kwentong ganyan, lalo yung narinig ko dyan, Mayor, Samar, mayroon akong narinig sa Samar. Ganon. Meron yan na farm to cockpit. Yung cockpit ay air condition. Air condition. Talaga. Probinsya, air condition ng sabungan, ha? Tinalo pa yung bahay. Mas maganda pa yung sabungan kaysa sa municipal team. Talaga. Tapos taxpayers money yun, ha? Walang ha? Ay nako, kaya di mo masisi mga kababayan natin naggagalaitin ha? Ayan. Ay nako. Anyway, teka, Raymond, haharap ba si Senator Tito Sen at Senator Ping? Sino yung Sergeant at Arms sa Senado? Si General Mao Aplaska. Ayan, si General Mao Chetung. Ayan, dadalhin ba si Diskaya sa Pasay City RTC mamaya alas 2 kasi may petition for habeas corpus siya. Itatanong natin, Mayor, kung malamang kung merong request or merong order, may subpina na kailangan nilang ipresenta yan. Ayan. Yung aking bubit, pinadala ko ng rito, na subpina. Sabi rito, nasaan na yon? Ayan, eto, ha? Ayan, Republic of the Philippines, Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 298, Pasay City. Ayan, nakalagay dito, Pacifico F. Diskaya II. Junior pala siya. Ayan, versus Senate of the Philippines Committee on Accountability of Public Offices and Investigation, Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Lacson. Ayan, in his capacity as chairman of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Senator Vicente Soto III. Ayan, at Senate President at Sergeant at Arms respondents. Ayan, tapos dito ay writ of habeas corpus. Ayan, nakalagay dito ay ayun, tama si walang pangalan si Sergeant at Arms, si Mao Chetung. Ayan, greetings. Pursuant to the order dated October 8, 2025, copy of which is attached, you are hereby commanded, ayan, to produce the body to produce the body and person of Pacifico Diskaya II. Ayan, allegedly illegally detained. Illegally detained daw, Raymond, at the office of the Senate Sergeant at Arms before this court, RTC Pasay Branch 298, third floor. Ayan, on October 9, 2025 at 2 o'clock in the afternoon, and to then and there
explain the cause of the restraint of the above-named petitioner. Ayan, issued under my hand and seal of this court this 8th day of October 2025, Pasay City, signed. Ayan, notaryo publiko, hindi fake to, ha? Ayan, presiding judge, Melvin Cedric M. Bughaw, Amarillo, Luntian. Ayan, hanggang Bughaw lang, Bughaw. Ayan, so, yan, nakot men, naka-ready bang bulletproof dyan sa Senado si Carly Diskaya? So, 2 p.m. daw yan mamaya, Raymond. Yan, kapag ganyan ng mga lawful order naman, normally sinusunod nila, Mary. Dahil kung titingnan natin, baka ang beses nang lumabas si Carly Diskaya at saka yung mga kasamahan niya, mga kakosa niya na taga DPWH Bulacan, sila Engineer Alcantara, Hernandez at si Mendoza, dahil una, nagpunta na sila ng DOJ at nagpunta na rin sila ng ICI. So malamang kapag ganyan na mayroong mga may court order ay wala namang magagawa ang USA kundi dalhin yung si Ginoong Diskaya dyan sa Pasay City Regional Trial Court, Mayor. Ayun. Teka muna, ang dami nila nakulong ngayon sa Senado. Tig-isang kwarto ba sila, Raymond? Wala bang magka-roommate dyan? Nung unang-una nakita ko ang magkasama sa kwarto si Bryce Hernandez at saka si JT Mendoza. Kasi si Engineer Alcantara hindi man pwedeng ihalo sa kanya dahil nag-aaway na eh. So hiwalay. Si Ginoong Carly Diskaya, hiwalay din. Tapos yung latest na nung isang araw, yung broker, na yung dalawang broker dyan sa customs, sige Mr. Tenoro at saka si Disagon, ay siyempre babae lalaki yun, magkahiwalay sila ng kwarto, Mayor. Di ba pwede nga pagsamahin si Engineer Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez? Mukhang hindi na pwede pagsamahin yun kasi magkakasalungat na yung kanilang mga statement, Mayor. Akala ko ba magsusuntukan doon sa magsusuntukan sa kulungan. Ayan, parang si Saldi tsaka si Ampatuan, sino pangalan ni Governor Saldi Ampatuan tsaka yung isang kapatid, yung matapang, yung ang pangalan ni Ampatuan, yung Unsay Ampatuan. Ayan, nagsusuntukan yan sa bikutan. Nagsisisian doon sa nangyari sa Ampatuan massacre. Anyway, sige nga Rod, abangan natin, Raymond. Ayan, at malalaman natin kung siya ba ay palalayain o hindi. Ayan, iharap lang sa korte. Ayun, at ang sesyon officially, Mayor at Elaine, ay magtatapos bukas. Sa tuloy-tuloy itong mga budget hearing ngayon, kaya ito nasasalang yun yan under sa chairmanship ng Subcommittee on Finance ni Senator Loren Legarda. Then hanggang bukas, open-close lamang ang sesyon para lang tapos mag-break na. 1 month break ito, Mayor. Babalik sila sa November 10 para sa plenary debate ng iba't ibang mga budget ng iba't ibang ahensya. Pero kahit na naka-break, magsasagawa pa rin daw sila ng mga budget deliberation at hearing. Ang narinig ko doon sa kay Senator Erwin Tulfo, kung magkakaroon daw ng hearing yung Senate Blue Ribbon Committee ay baka sa 3rd week ng October. Itong October na to. So, assurance na magkakaroon pa rin ng hearing bilang siya ang mangangasiwa bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung in the next few days ay hindi ma-decide kung sino yung pwedeng maging permanent chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung recess ang session Raymond, pwede naman daw ituloy ni Senator Erwin Tulfo ang hearing sa TV5. Ayan. Senator Rafi yung nag-ano sa TV5 ganun ba? Di ba TV5 din si Erwin dati? Ayan. Senator Rafi. Ang nagpapatuloy si Senator Rafi yung kanyang Rafi Tulfo in action. Nagpapatuloy yun. At parang hininto na yata ni si Senator Erwin yung kanyang broadcasting program. Tumigil na ba? Ayan. Okay nga Rod, abangan natin yan.
Okay. Ano pa ang latest diyan? Ito siyempre nagpapakiramdaman mayroon nga dahil apart from yung mga issue na may lumabas na immigration lookout bulletin. Ilbo. Yan ang nagpapatayan. Tahimik pa sila maliban kay Senator Jinggoy na nag-issue na ng kanyang statement na wala naman daw problema sa kanya yung Ilbo dahil sa totoo lang ay may umiiral pa rin siyang hold, depart code, kaya pag umalis sa bansa may nagpapaalam sa Sandigan Bayan. Kaya wala siyang problema. Kaya si Senator Kiss na mag-birthday bukas, uunahin niya yung celebration, paunahan niya ng celebration ngayon. May celebration sa celebration. Okay. Okay nga Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Brad, mula sa Senado, standby Manang Milky Rigunan, Giselle Ricafort, standby Edniel Parrosa. At i-congratulate lang daw natin si Congressman Jose Bong Tebes. Di ba nakulong ito? Ayan. Hindi yan lakay. Iba yan. Iba ba? Arnie Tebes yung nakakulong lakay. Yan ay TGP yata yan. Si Congressman Bong Tebes. Ayan, Kong Jose Bong Tebes Jr. bilang bagong presidente ng Party List Coalition Foundation sa House of Representatives. Yan yung taga Bicol lakay. Iba yan. Yan yung napagkamalan din dati. Yung isa na taga Bacolod, taga Negros. Ayan, At congratulations daw, sabi ni Dan Tardicilia, kay Assistant Secretary Joe Briones as OIC OTS Administrator, kapalit ni Yusek Ato Bisnar na nalipat naman sa DPWH. Si Briones ay naging Deputy Administrator mula sa pamuno ni Yusek Raul Del Rosario, now Kaap Director General. Congratulations, Asek Joe Briones. Alaba tayo dyan. Daming bayan. At sa loob ng ilang dekada po umako yung maating sa pagbabalita ng yung lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang Nyulakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack kasi with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad pa rin manding bahakan. Rex Kayanong, kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating sarili. Ayan, Kuyang Junior Warden, Judge Boyet Mapili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:44. Basta di ka nagpaparamdam, happy birthday. Binabati ka ni Most Merciful Roland Paulino at Kuyang Ariel Most Merciful Ariel Kayanan. Happy birthday Kuyang Ding Hara. Ayan, Congressman Adrian Pajernos. Birthday Congressman si Adrian, di ba? Ayan, Adrian Pajernos. Ayan, happy birthday. Hindi naman siya si Kong lakay. Di ba? Yung kapatid yan. Kapatid ba? Birthday ba ni Sir Adrian Ayan, ngayon? Adrian. Di ba siya ang congressman? Kapatid hindi, ni GP? si Attorney Rorick naman yun lakay. Rorick, si Attorney JP yung congressman yan. Sino? Birthday ba ni Florante Rosales ngayon? Ayan. Kailan ba birthday? Bukas, advance happy birthday kay Senator Florante Rosales. Ayan, binabati natin ng happy birthday si Florante Rosales sa Lapid-Lapid. Elcias Bugsad Duterte. Ayan, ayan si Caselo Lagmay. Ayan, advance happy birthday Caselo, ha? Ayan, ikaw ba'y din, ha? Magpapainom din ng beer. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. And when we're gone from here, all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing. In heaven there is no beer. Ayan,
Ayan, wala daw beer sa heaven, pero may sabong. Sasabong kay San Pedro? Ay, wait nga lang, Lakay. Alam mo, meron dito kasing RHTV, paki-block nga itong bastos dito sa ating YouTube channel. Medyo hindi maganda, Lakay, ang itong Chiquito ang username, may mga comment siya na bastos. Hayaan mo yan. Nakabastos sa isang babae, Lakay. Yung mga nambabastos ng babae. Paki-block na nga lang kasi parang kulang siya sa pansin. Yung mga nambabastos ng babae, kinukuha ni Lord yan. Hindi kasi maganda, Lakay. Kanina ko pa binabasa. Nakakabastos na ng kapwa-tao. Hayaan mo na yan. Ayan na. Parang wala ka bang nanay? Ayan na. Hayaan mo na, gorgeous ka naman daw, sabi ni attorney. Thank you po sa nakaka-appreciate. Pero alam niyo ba na 8 sa 10 atake sa puso ay kadalasang nangyayari sa bahay? At ang malungkot pa, walang alam ang pamilya kung paano mag-CPR na pwede sanang makasalba sa buhay. Kaya naman, tuloy-tuloy ang sagip CPR ng Belkens Pharma sa pagpapalaganap ng hands-only CPR training sa maraming lugar sa Pilipinas. Ngayong Biyernes, October 10, katuwang ang PHA Central Luzon. Gaganapin ang hands-only CPR training sa La Consolacion University, Malolo sa Bulacan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Bulacan, ay mga Bulacanyo, Governor Daniel Fernando, kailangan mo to, Gob. Libre ang hands-only CPR training, kaya suportahan ang sagip CPR. Ito na ang report mula kay Edniel Parosa. Puntaan muna natin, Lakay. Ang report mula kay Edniel, ang Philippine National Police naglatag ng bagong 5-point focused agenda. Ano ito? RH52. NP? Yes, Lakay. Saan? Flood control? Hindi. Ikaw talaga. Damputin yan, magpaliwanag sa presinto. Hindi, iba ito, Lakay. Iba ba yan? Oo, yung kanilang tinatawag na 5-point focused agenda. Yes. Agenda pala ikaw sige. Naman biglang naging flood control Alamin natin. Akala ko, ipapatawag din ng mga polis yung mga involved sa presinto ka magpaliwanag. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay, inisa-isa ng pambansang pulisya ang tinawag nitong malinaw na direksyon mula sa kasalukuyang liderato ngayon ni Police Senate General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa kanyang inilatag na bagong 5-point agenda, binigyan din ng acting chief na dapat mas maging mabilis, mas patas at mas ramdam ang PNP. Kabilang sa bagong policy direction ay nakasentro sa management ng resources, moral at welfare ng pulisya, enhanced managing ng police operations, integrity monitoring at aktibong community support. Ani Nartates, tututok ang police operations sa mga estratehiyang nakabatay sa ebidensya at pinaigting na anti-crime campaign. Kamakailan lang, ibinida ng PNP ang pagbaba ng focus crime ng halos 14% mula Hulyo hanggang nitong September 2025. Gayon din, iginit ng Camp Crame ang zero tolerance sa kalokohan ng hanay. Kasabay ng ulat na 269 cases ang naresolba ng PNP sa loob ng unang buwan ni Nartates. Pinakahuli nga sa mga nasampulan dito ay ang Deputy Chief of Police ng Noveleta Municipal Station na inilagay sa restrictive custody dahil sa panghahalay umano sa isang detainee. Damay sa parusa ang Chief of Police ng istasyon na pinalitan muna sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. At sandali lamang, Manang Milky, at batiin ko nitong isa pang ninong natin, Sister L. Si Mr. Hans C. Ayan ng SM, Schumart, hinirang bilang Management Person of the Year. Congratulations po. Mr. Hans C. ng SM. Report mula kay Manang Milky. Punta natin ang update mula sa Kamara. 35 billion pesos na infrastructure fund mula sa unprogrammed appropriations. Aalisin na daw yan, Lakay. Ba? Dapat lang. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky.
Sister Ella Takay, nagkasundo ang House Committee on Appropriations at ang Department of Budget and Management na alisin na ang 35 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula sa 2026 and program appropriations. Ang kay Representative Micaela Swansing, ang chairman ng House Committee on Appropriations, layunin nila ang transparency at maiwasan ang misuse of lump sum funds. Sabi ni Swansing na pagkasunduan ng unprogram appropriations ay ilalaan sa edukasyon, mga programang pangkalusugan at agrikultura sa konsultasyon sa DBM at sa meeting ng BARC o House Budget Amendments Review Subcommittee. Sabi ni Swansing, ang pag-alis sa 35 billion pesos na infrastructure fund mula sa program appropriations ay inaasang maaprubahan bukas sa gagawing period of amendments sa plenaryo. Narito si Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations. So out of the 255 billion that was removed from flood control projects under DPWH, 96 billion of that went to education, health, and agriculture. The rest po went to the other agencies, but as you can see here, majority of the funding that was taken out from flood control projects were moved to the priority sectors, which are education, health, and agriculture. So for roughly 53 billion for all other agencies. So we Paliwanag pa ni Swansing, nagkasundo ang DBM at ang komite na alisin ng infrastructure projects mula naman sa SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs para magsilbing safeguard laban sa posibleng pag-abuso sa pondo. Ako si Nuke Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Mirky. Sunod natin ang report ni Giselle. Report ni Giselle Ricafort. Nasaan na ba yung aking cue sheet? Wala yung cue sheet ko lang. Kaya eto na, si DPWH Secretary Vince Dizon humarap na sa Independent Commission for Infrastructure. 8,000 na flood control projects na inspeksyon na daw po ng PNP. PNP mismo lang kaya nag-inspeksyon. Alamin natin detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lakay, Sister L, pahingi muna ako ng isang flash report dahil may inanunsyo si Secretary Vince Dizon. Ito na. Tapos lamang na press conference. Flash report. Flash report. Lakay, 421 sa 8,000 na mga flood control project na ininspeksyon ng PNP. Kasama ang AFP at Department of Economy, Planning and Development ang kumpirmado na mga ghost project. Ayon yan kay Public Secretary Vince Dizon. Sabi ng kalihim Lakay sa katatapos lamang na press conference dito sa tanggapan ng ICI sa Taguig City. Sinabi ni Dizon na karamihan sa mga ghost project na yan, yung 421 ay karamihan matatagpuan daw dito sa Luzon. Ginawa ni Dizon yung mahalagang anunsyo na yan kasunod ng kanyang pagharap sa komisyon. Sinabi ni Dizon na ibinigay niya yung report sa komisyon kaugnay nga ng isinagawang inspeksyon ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan at pumapalo na nga sa mahigit 8,000 mga proyekto sa flood control yung natapos ng inspeksyonin ng mga government agency na yan. Sabi pa ni Dizon, isa sa formal na rin daw nila yung kasunduan sa PNP at AFP ngayon kaugnay nga ng pag-iimbestiga sa flood control scandal. Nais daw nila na mag-align o magtugma yung kanilang mga inisyatiba sa komisyon. Kasunod na dumating ni Dizon dito sa tanggapan ng ICI sa Taguig City ang bagong special advisor ng komisyon na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin na ayon kay Dizon ay posibleng ngayong araw daw yung panunumpa o yung taking ng dating top cop. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakay. Kaninong project yung mga ghost projects na yan? Ilublob yan yung mga ibaon dyan, yung mga yung mga gumawa niyan, mga involved sa ghost project na yan.
Lakay, hinihingi pa natin yung kabuuang datos mula sa DPWH, pero mas kilakay kung saan ang mga lugar dito sa Luzon, yung karamihan ng mga yan ay hindi pa rin maibigay yung impormasyon sa media sa ngayon, Lakay. Okay, Ngaruda, maraming salamat, Giselle, kakalungkot. Isusunod, Lakay, namin yung ganyang impormasyon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang laki. Flash Report. Flash Report! Ang laki nito, Lakay, 421 sa 8,000 na flood control. Kalahati? Ayan, ano? Hindi, 8,000, Lakay. 8,000. Yes, 8,000 yung flood control projects na in-inspection pa lang. 421. Lumalabas, 421 ghost projects. Alang ha? Grabe. Dapat makilala kung sino ang may project dyan. At saang lugar, Lakay. Ayan. At pwede ba isamang ibaon yan? Daming bayan. Wala kayo, makakukumit ka ng crime pag ganun. Ganun ba? Hindi, kunyari, aksidente, nahulog. Napatid. Napatid. Diyos ko, Lord. Si Boy Gonzales muna. Dating Department of Tourism, Culture and Arts Chief ng Maynila, nag-plead ng not guilty sa kasong graft. Sa kasong graph, parang tuloy-tuloy pagbabasa ko. Walang punto. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya Deo, nag-plead na not guilty si dating Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o DTCAMA Head Charlie Dungo sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa isinagawang arraignment sa Manila RTC Branch 26. Kasama rin sa kaso ang DTCAMA Administrative Officer na si Robert Steven Principe, habang ang reklamo ay inihay ni Flor Delis Villa Senior, dating hepe ng Manila Tourism Bureau at Reserva Colonel ng Philippine Navy. Ayon sa abogado ni Villa Senior na si Atty. E.J. Labro, ang kanilang tiwala na makakamit ang hustisya dahil sa matibay umano ang mga ebidensyang naihain sa korte. Git ang kampo ni Villa Senior, malinaw na isinantabi ito sa serbisyo at hindi binigyan ng kaukulang sweldo nang walang sapat na proseso. Wala pang tugon ang panig ni Dungo na una nang nakapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ihabol natin ang report ni Val Gonzales. Val. Ang MMDA Stag naman, pinamumunuan ni Commander Bong Nebriha, nagsagawa ng clearing operation dyan sa May Mabuhay Lane sa Quezon City. RH5, Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, sinusuyod ngayon ng mga operatiba ng MMDA Swift Traffic Action Group o STAG ang kahabaan ng Mabuhay Lane dito sa Quezon City. Ito'y para linisin ang mga nakabalandrang mga sasakyan na ginawa ng parking ang dapat sana'y nagagamit pang daanan ng mga motorista. As of 10 a.m. ay nasa mahigit 40 ng mga sasakyan ang natitiketan dahil sa road obstruction. Kabilang sa mga lugar na sinusuyod ng mga operatiba ng MMDA STAG ay ang Scout Borromeo, kahaba ng Panay Avenue, Scout Quezon, maging sa Mother Ignacio Street. Pinapaalis ng MMDA STAG ang mga illegal na nakaparadang mga motorsiklo, mga tricycle at iba pang mga sasakyan, maging ang mga kariton ng mga ambulant vendors. Ayon kay STAG Commander Bong Nebriha, mahalagang walang harang sa bahagi ng Mabuhay Lane dahil bahagi ito ng mga alternatibong daan lalo pat malapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Bago ang ating Your Business is Our Business, abay bati mo natin si Attorney Jana Fama ng BIR, ang Junior Warden ng TM Calao Masonic Lodge 136, ang napakasipag daw at napakasigasig at napakatikas na Junior Warden ng Calao Lodge. Mula Kuyang Emon de la Pasión ng Corregidor Lodge. At binabati natin si Noble
Si Kuyang Bado Silva. Ayan, pakibata rin na happy birthday si Worshipful Master Richie Rodriguez ng Jacobo Sobel Memorial Lodge. Ba, Kuyang Richie, ha? Alam ba tayo dyan? At binabati natin si Avic Amarillo Villar. Oo, na nakatutok sa atin ngayon, Lakay. Ayan, si Bishop Ephraim Fautagana at Kuyang Judge Lito Villarosa, Dr. Ferdinand Pagdilaw at Colonel Choi Merioles. Ay, kumusta na, Colonel? Ala pa ba? Ha? Ayan. At binabati natin si Andrew Go ng Toyota Alabang at si Captain Boots Soriano. Ayan. Sino laka yung cabinet secretary na may Zelensky girl? Ay, talaga, ha? Ayan. Mamaya, Mr. Michael is my guy. Mr. Manding Bahakan at Bes Zamora at si Kong Roy Loyola. Good morning. Hi, good morning, Kong. At kay pareng Boy Katipay. Ayan, good morning. At may chika ka rin kay Lover Boy, ha? Pero eto muna, ha? Alamin mo natin ang your business is our business. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, 1.7 trillion pesos wipe out sa stock market. Wow. Iniugnayan, Lakay, sa flood control scandal. Magkano? 1.7 trillion pesos. Grabe. At iniugnayan, Lakay, sa flood control scandal. Ayon po yan sa Securities and Exchange Commission. Ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia? Nawalan ng 1.7 trillion pesos ang mga investor sa stock market ng Pilipinas sa loob ng 3 linggo. Ayon sa Securities and Exchange Commission, ito'y dahil sa nabunyag na katiwalian sa mga maanomalyang flood control project. Sinabi ni SEC Chair Francis Lim na ang scandal sa flood control ay yumanig sa kumpiyansa ng publiko na nakaapekto sa pangkalahatang growth prospect o paglago ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa taunang conference ng Financial Executive Institute of the Philippines, sinabi niya na ito'y paalala na ang korupsyon ay isang weapon of mass wealth destruction. Ngunit tiniyak naman ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na nagre-recover na ang stock market ng Pilipinas. Aniya, kailangan lang na magkaroon ng magandang resulta ang investigasyon sa naturang issue. Pakinggan natin ang tinig ni Michael Ricafort sa panayam sa DZRH Balansyado. Nag-low po last week yung market natin, mga more than a week ago, no? 5,900, no? Yun na yung lowest niya na more than a week ago, no? So, naka-recover na siya. Ngayon, nasa almost 6,100 na. But it's not pero hindi pa rin po yun yung ideal. Tama po ba, sir? Ay, opo. At least it's moving in the right direction. Kumbaga, may mga papatupad yung batas, may mga mananagot, no? Kumbaga may justice will be served, di ba? Papunta doon sa direction na yon, no? Siyempre, wait and see sila para kung makita talaga nila may resulta, no? Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 95 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia. Si Michael Ricafort ba yung mga asawa ni Giselle? Hindi, Lakay. Kaapelyedo lang. Kaapelyedo lang. Akala ko kuya. Ayan pala. Happy 65th birthday kay Edna Deliso Lising ng Tayug, Pangasinan. Binabati niya kanyang dating boyfriend, si Pastor James Lising. Ayan. At binabati natin ang mga Suki Boys. Ayan. Sino-sino yan? Umaga, ha? Marami sila. At batiin din natin shout out kay Kaso Jimenez at kay Ka Aida na avid listener ng DZRH. Good morning po. At yan ang kabar natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Oy, maraming salamat ka pala kay Anonymous, Mr. MG. Ayan. Morris Garage. Ayan. Para layo nun sa Morris Garage. Mag-donate siya ng 300,000 pesos. Wow naman, Lakay. Napaka-generous talaga. Para sa ating operasyon na tulong. Ayan, tulong sa ating mahabayang may mga sakit.
at sinasalanta ng kalamidad. Sir MG, maraming salamat at susunod na Miss Jackie Binauhan Resyo. Bye-bye. Ingat, stay safe. And it's just about This time check is brought to you